182. Natalo ka, casual na sinabi ni Harvey York. Bagaman, hindi pa knockout si Dario Moore at may malay pa rin, malinaw na siya ang natalo sa laban. Hindi man nagawang pagalawin ng pinakamalakas na galaw ni Dario si Harvey ng kahit kalahating hakbang, samantalang puwersa ang umatras si Dario ng 3 hakbang sa atake ni Harvey. Maliwanag ang pagkakaiba sa kakayahan nilang dalawa. Bumagsak si Dario, agad siyang lumingon sa referee at sinabi, "Natalo ako. Hindi ko kukunin ang pera sa laban na ito." Tila namatay ang referee nang namutla siya. Inamin na lang ba ni Dario ang kanyang pagkatalo? Sa buong gym, sino pa ang pwedeng dumpen sa laban sa bastardong ito na nagpakita para maghanap ng kaguluhan? Relax ang mukha ni Harvey, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Meron pa ba kayong taong mas malakas sa kanya? Kung wala, sabihin niyo kay Liam Stone na lumabas na siya." "Bakit ikaw?" Kumibot ang mga mata ng referee, napakayabang ng bastardong ito. Subalit, may mga oras ring mayabang din siya, crash, sa VIP room. Nabasag ang crystal glass na hawak niya, at may lumabas mula sa kanyang palad, ang sariwang dugo. Hindi niya ito pinansin, masyado siyang abala sa pagtitig ng masama kay Harvey na may intensyong pumatay. Bigla na lang nagpakita ang misteryosong bastardong ito at kahit papaano ay puwersahang pinaatras si Dario. Imposibleng mangyari ang ganoong bagay sa mundong ito. Imbes na mag-alala sa kinalabasan ng laban, higit na nag-alala si Liam na may kung sinumang bastardong dumating dito para sa nag-iisang hangarin na sirain ang kanyang gym. Kung walang sinumang kayang magpasuko sa taong ito, ano kaya ang mangyayari? "Maghanda na kayo at i-clear ang lugar," utos ni Liam sa kanyang phone. Kung hindi pa rin makikinig ang lalaking iyon, patayin siya. Lumingon si Liam kina Shane at Rosalie na iswell, "Mga mahal kong bisita, pasensya na at aabalahin ko kayo. Dahil parang pamilyar sa inyong dalawa ang kolokoy na ito, hindi ako papayag na umalis ang sinuman sa inyo." Tumaas ang kilay ni Rosalie, nag-aalala siya kay Harvey, ngunit pinilit niyang magsalita. "Mr. Bato, Ginoong Stone pala, nagpunta kami dito dahil sa tito mo. Sigurado ka bang gusto mo kaming ikulong dito? Hindi ka ba natatakot sa posibleng mangyayari?" "Mga mangyayari? Siyempre natatakot ako," tumawa si Liam. "Pero, mas concerning ang isang bantang malapit lang. Pareho niyo bang hindi kilala ang bastardong ito? Talagang kakaiba ang kagandahan ni Miss na Iswell. Pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo?" Kumunot ang noo ni Rosalie. "Anong pabor?" "Simple lang, kailangan kitang maging hostage ko. Dahil siya ang lalaking nasa puso mo, gusto kong makita kung ibababa ba niya ang kanyang depensa para masagip ka." Nakangiting pumalakpak si Liam, pumasok ang dalawa niyang subordinate na may hawak na steel pipe at mapanganib na nakangiti kina Shane at Rosalie. Umalis na ang mga bisita sa gym, bukod sa mga tauhan ni Liam, sina Harvey at Tyson Woods na lamang ang natira. Clang! Sinara ang pintuan ng underground gym na may malakas na bang. Puwersahang kinulong sa VIP room sina Shane at Rosalie. Kasabay nito, pinangunahan ni Liam Stone ang isang pangkat ng mga kalalakihan pababa sa match hall. Gayunpaman, hindi niya tiningnan si Harvey na nakatayo sa ring. Sa halip, binaling niya ang tingin kay Tyson Woods, mabangis siyang tumawa. "Nagtataka ako kung sino ang walang isip na hangal ang pumasok sa teritoryo ko. Dumating ka pala Brother Tyson para bisitahin kami. Isang karangalan, ano ang dahilan mo sa pagpunta sa aking munting lugar? Ano ang maling nagawa ng Monty mong kapatid na ito, kaya't kailangan mong maparito?" Tinitigan ni Liam si Tyson ng may poker face, hindi naglakas loob si Tyson na magsalita. Ngayon, tagasunod lamang siya, si Harvey ang main star, at si Tyson ay isa lamang supporting role na tutulong sa pagturo ng daan. Wala siyang karapatang magsalita ng kahit ano, sinuri ni Harvey ang masunuri na paninindigan ni Tyson. Naisip niyang naging alerto si Tyson at naiintindihan ang kanyang kinalalagyan. "Akala ko fighter ka lang," ang nakatayo si Tyson sa likuran mo, "lumalabas na ikaw pala ang Big Brother." Tumingin si Liam kay Harvey, wala siyang lakas ng loob na umuto sa presensya mo. "Mukhang meron kang mataas na katayuan, Harvey York, kapatid, hindi masyadong maganda ang pangalan mo. Bakit may pareho kayo ng pangalan sa kasumpa-sumpang live-in son-in-law ng Niemhi?"
Sigurado akong ilang beses ka nang napagkamalan na siya. Isang nagtatakang ngiti ang nakaukit sa lobby ni Liam. Bagaman, hindi niya alam kung ano ang hitsura ni Harvey York. Masyadong nakagugulat ang pangalan ng live-in son-in-law para hindi pansinin. Kahit na gusto niya, hindi niya ito kayang baliwalain. Hinubad ni Harvey ang kanyang maskara at tahimik na sumagot, "Ako ang live-in son-in-law na tinutukoy mo ngayon lang, ikaw ang kasumpa-sumpang walang kwentang basura." Nagulat si Liam, aba sino ang makakaisip? Ang kapal ng mukha mo para umasa sa mga babae, pero, maganda ang iyong pangangatawan. Umiinom ka ba ng Red Horse? Bakit hindi ka nalang nanatili sa lungga mo bilang isang capman? Sa halip na gumawa ng gulo sa gym ko, hindi mo ba alam kung ano ang kaya kong gawin sa iyo? Kabanata 183. Kinaway ni Liam Stone ang kanyang mga kamay. Nagsalita ang isa sa mga taong niyang may hawak na steel rod. "Boss, minsan nang may isang taong dumating sa boxing gym na may 10 magkakasunod na winning streak. Naisip niyang kikita siya ng napakalaking halaga ng pera. Ngunit hindi niya naintindihan ang isang basic na prinsipyo. Ang prinsipyong iyon ay, mahirap gamitin ang 2 kamay para talunin ang 4 na kamay. Hindi kinaya ng sinasabing Victor na kaming lahat ay bugbog sarado. Alam niya noon kung gaano siya kagaling, narinig mo yon. Inaamin ko, medyo magaling ka at natalo mo si Dario Moore. Ayos ding nagawa mong patayuin si Tyson Woods sa likuran mo." Malamig na ngumisi si Liam, "Ang problema, pareho kayong nasa balwarte ko ngayon. Ito ba ang oras para kumilos kayo ng bare-bara?" Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Harvey York at direktang tinanong, "Narinig ko na binabackup niyo ang pamilya Brooke at pinahihirapan ang buhay namin." Nakasimangot si Liam, tumawa siya, "Kapatid, kailangan mo bang magsimula ng malaking gyera para lamang sa 2 pilay na tauhan mo? Bilis ilabas mo ang pera, bigyan natin sila ng pambayad para sa kanilang medical fees." "Opo boss," naglabas ang isa sa kanyang mga tauhan ng 2 suitcase na naglalaman ng pera at binuksan ito sa harap ni Liam. Casual na binilang ni Liam ang mga bulto ng pera sa loob. Kumuha siya ng ilang mga bulto at itinapon ito, sandaling lumutang sa hangin ang mga makukulay na pera bago lumapag sa lupa. "Narito ang 30,000 dolyar. Ituring niyo ito bilang kabayaran ko para sa mga maling nagawa ko. Yamang nandito na rin lang si Brother Tyson, magpapakita ako ng respeto sa iyo." Banayad na ngumiti si Liam, "Pero, kailangang pareho tayong magbibigay ng respeto. Dahil nabayaran ko na kayo, kailangan mong humingi ng tawad. Kung lumuhod ka at pulutin ang pera, maaari mong kunin ang mga ito at umalis na. Kung hindi, thud." Sinipa ni Liam ang upuan sa tabi niya. Lumipad ito sa hangin at nawasak nang bumagsak ito sa lupa. Tumabi ang kanyang mga tauhan para maiwasan ang upuan. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na steel rod, ang kanilang mga mukha ay malamig at nakakapangilabot. Hindi man lang tiningnan ni Harvey ang pera sa lupa. Malamig niyang sinabi, "Liam Stone, huwag mo akong sisisihin na hindi kita binigyan ng anumang pagkakataon. Itigil mo ang pangingialam sa pamilya Brooke, o pagdudusahan mo ang mga mangyayari." "Hahaha, gusto mong pagdusahan ko ang mga mangyayari ng mag-isa?" Tumawa ng malakas si Liam, "Hindi ka ba gising, Harvey? Naisip mo ba talaga na hahayaan kitang umalis dito na buo ang mga paa at kamay mo? Isa pa, ayaw mo bang makita ang iyong kalaguyo? Hinahangaan talaga kita, pwede ka pa ring magkaroon ng madaling buhay kahit na pareho kang may asawa at kalaguyo." Kabanata 184. Pumalakpak si Liam Stone, bumukas ang TV sa match hall at ipinakita sina Shane at Rosalina Iswell, parehong mahigpit na nakatali sa kanilang mga upuan. Hindi marinig ang boses ni Shane, at dumudugo ang kanyang ulo. Mukhang hinampa siya ng mga steel pipe na daladala ng mga tao ni Liam. Si Mr. na Iswell Sr. ng mga pamilya na Iswell, ang kapal ng mukha mong pagbuhatan siya. Hindi makapaniwala si Harvey habang nakatingin sa TV. Hindi ba masyadong galit kumilos si Liam? Hindi ba niya alam kung anong klaseng tao si Shane? Kung nasaktan niya si Shane, mangingialam ang buong pamilya na Iswell, madali siyang papatayin. Bakit hindi? Hindi ko lang siya papatayin, dadalhin ko rin ang babaeng iyon sa kama ko. Kapag sawa na ako sa kanya, itatapon na lang siya ng mga tauhan ko sa kung saang eskinita. Sino ang makakaalam na ako ang may pakana? Malamig na tumawa si Liam.
Bibigyan kita ng pagpipilian, kung nais mong makita sila ng buhay, sumuko ka na. Kung ayaw mo, panoorin mo silang mamatay, kalaguyo mo ang babaeng iyon, hindi ba? Patuloy na tumawa si Liam, mataas ang kumpiyansa, huminga ng malalim si Harvey at sumimangot. Liam, sa pagitan lamang nating dalawa ang problemang ito. Bakit mo kailangang mandamay ng iba sa gulong ito? Ano ang iyong mga kondisyon para palayain sila? Lalo na't matanda na si Senior na Iswell, kung may mangyari sa kanya, hindi sapat ang 10 buhay mo bilang kabayaran. Hahaha, tumangala si Liam, lalong lumakas ang tawa niya. Kung malakas ang loob kong gawin silang hostage ko, syempre hindi ako takot na patayin sila. Harvey, sa tingin mo ba ay duwag ako? Mga siga kami sa kalye. Matagal na kaming walang pakialam sa panganib ng mga ginagawa namin. Sinabi ni Liam, sa gitna ng malamig na pagtawa, wala akong pakialam sa status mo. Maaari kang lumuhad o mamatay, sasamahan ka ng dalawang iyon sa kamatayan. Wala siyang interes sa background ni Harvey, sa ngayon, sila lang dalawa ang nandoon. Si Liam naman ay may humigit kumulang 100 tao sa tabi niya. Anumang mangyari, siya ang nasa itaas. Nasa kamay niya ang buhay at kamatayan ni Harvey. Habang totoo ngang may angking galing si Harvey sa pakikipaglaban, isa lamang siyang walang kwentang live-in son-in-law. Ano pang katayuan ang maaaring meron siya, bilang mga siga? Ang bagay na kinakatakutan nila ay ang batas mismo. Sa huli, walang kahulugan sa kanila ang galing sa pakikipaglaban at pera. Iniisip ni Harvey ang sitwasyon at sinabi na may seryosong tono. Liam, bakit hindi ka lumuhod at humingi ng awa? Kung gagawin mo ito, sigurado akong patatawarin ka ni Senior na Iswell, pakakawalan din kita. Tangina kahahaha. Hindi mapigil ang tumawa ni Liam Stone. Isa kang hangal, pasensya na hindi ko mapigilan ang sarili ko, naparami na ba ang mga nababasa mong mga kwento, sino ka sa tingin mo? Gusto mong lumuhad ako, ginagamit mo ang iyong katayuan bilang isang live-in son-in-law para takutin ako, naku, takot na takot ako. Kabanata 185. Sir, baka gusto niyang gawin ka ring live-in son-in-law. Narinig kong napakaganda ng sister-in-law niya, sabi ng isa sa mga tauhan ni Liam, tumatawa. Nasa middle school rin siya, kumunot sa peking takot ang mukha ni Liam Stone. Hindi pwede iyon, di ba? Ilang taong akong naging siga. Kung susundin ko ang walang kwentang basurang iyan at maging live-in son-in-law na kagaya niya, siguradong mawawala ang reputasyon ko. Boss, nabalitaan kong tumulong din siya sa paghahanda ng tubig para hugasan ang mga paa ng mother-in-law niya. Sabi pa ng isang tauhan, hindi pa niya nahawakan ang mga kamay ng kanyang asawa sa 3 taong pagsasama nila bilang mag-asawa. Talaga, nakakamangha, inaamin ko, nanginginig ako ngayon. Napaklik sa dila si Liam sa pagkagulat, meron akong seryosong tanong, Harvey York. Tatawagan mo pa ba ang iyong sarili na lalaki? Bakit hindi mo hilahin pababa ang iyong pantalon at tingnan kung nandyan pa rin ang burat mo? Basura ka, may halaga pa ba ang iyong buhay? Masyadong tinamad si Harvey para kontrahin ang mga sinasabi niya. Tumalon siya mula sa ring para lumapit kay Liam Stone. Mabilis na gumalaw ang mga tauhan ni Liam at bumuo ng isang protective wall sa harap niya. Mga boksingero ang mga lalaking ito bago sila naging mga siga. Kung kaya, mayroon silang makikisig na katawan, hinawakan nila ang kanilang mga steel rod na may pagbabanta, bawat isa tila handang pumatay anumang oras. Iniisip mo pa bang bugbugin ako? Sino ka sa tingin mo, si Bruce Lee o si Jackie Chan? Sa palagay mo ba ay magagawa mo mag-isang labanan ng 10 lalaki ng sabay-sabay? Nakatingin si Liam kay Harvey na para bang baliw si Harvey. Mukhang hindi ka lamang isang walang kwentang basura, may tama ka rin sa ulo. Sa palagay mo ba may karapatan kang mag-demand dahil lamang nagwagi ka sa ring na iyon? Bobo ka ba o nababaliw na? Lumapit si Tyson Woods at tumayo sa tabi ni Harvey, malamig ang kanyang ekspresyon. Basa siya sa malamig na pawis, ngunit kailangan niyang lumapit. Young Master York, ang laban ngayon ay laban natin hanggang kamatayan. Lalaban akong kasama ka, napatigil si Liam nang marinig ang salitang Young Master York. Tila nahulaan na niya ang totoong pagkatao ni Harvey. Young Master York, mula ka ba sa mga York ng Southlight? Wala pa akong narinig na merong walang kwentang tagapagmana mula sa pamilyang iyon.
Saglit na nag-isip si Liam, ngunit pagkatapos ay naiinip siyang tumalikod. Kalimutan mo na iyon, wala akong pakialam kung ano pang mga patibong mo. Basagin ang kanilang mga kamay at binti, at pagkatapos ay itapon sila. Busy akong tao, wala akong oras para dito. Opo, sir. Hindi bababa sa 10 galamay ang dumating, may steel rod sa kanilang mga kamay. Hindi nag-abala si Liam na manood at tumalikod upang umalis agad. Bagaman, magaling si Harvey, hindi inakala ni Liam na kayang talunin ni Harvey ang ganoon karaming galamay niya. Hindi nagtagal, umalangaw ang ingay ng brutal na labanan. Malamig na ngumiti si Liam, kumbinsido na wala siyang dapat ikabahala. Naglakad pa lamang siya ng 3 hakbang nang biglang, may naglock ng leeg niya mula sa likuran. Habang walang alam si Liam sa mga nangyari, malinaw na nakita ni Tyson ang lahat. Nang sumugod ang mga galamay ni Liam, mabilis silang pinaggugulpi. Pinugbog sila ni Harvey hanggang mawalan silang lahat ng malay na may likas na liksi. Ang label ng kakayahang ito, normal ba siyang tao? Sa isang saglit, naisip ni Tyson kung si Harvey ang God of War na muling nagkatawang tao. Bibigyan kita ng pagkakataon, rinig mula sa likuran ang tahimik na boses ni Harvey. Nanginig sa takot ang buong katawan ni Liam at hirap siyang gumalaw. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Harvey na nakahawak sa leeg niya. Kita sa kanyang ekspresyon na hindi siya makapaniwala. Utang ina mo, Harvey. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit si Liam, hindi mo ba alam na, kung ginalit mo ako, susunugan ko hanggang sa maging abo ang buong pamilya Zimmer, pati ang isang hamak na live-in son-in-law na tulad mo. Dalhin mo ako sa itaas at pakawalan mo sina Shane at Rosalina Iswell. Kung hindi mo ito gagawin, mamili ka, papatayin kita o bubuhayin kita na isang lumpo at walang bayag at burat sa iyong buong buhay na matitira. Sabihin mo lang, ngayon na, kung alin sa dalawa ang pipiliin mo. Sabi ni Harvey, dagandong si Liam, hayop ka, ang angas ng apog mong animal ka. Biglang unti-unting humigpit ang kapit sa leeg niya. Naramdaman niya ang hirap sa paghinga, at mabagal na dumilim ang kanyang paningin. Pa.pa, papakawalan ko sila, nahirapang sumagot si Liam. Pakawalan mo muna ako, go. Lumabas na sila ng gym at pumunta sa backstage. Dito na napagtanto ng mga tauhan ni Liam kung ano ang nangyayari. Mga 50 hanggang 60 tao ang sumugod at mabilis na pinalibutan sila. Harvey, gusto mong mamatay, di ba? Hindi kita pakakawalan. Sasamahan ka rin ng pamilya Zimmer hanggang sa iyong kamatayan. Banta ni Liam, sisiguraduhin kong aalagaan ng mabuti ang asawa mo. Sampal, malakas na sinampal ni Harvey sa pisngi si Liam, kung kaya namaga ang kanyang mukha na parang nilitsong baboy. Nasa kamay ko ang buhay mo, meron akong 100 paraan para magmakaawa kang mamatay na bago pa dumating ang mga alipors mo dito. Tahimik na sinabi ni Harvey, kung patuloy kang magsasalita ng walang katuturan, hindi mo na masisilayan pa ang sikat ng araw. Kapatid, ikaw ang aking minamahal na kapatid. Hindi ako naglalakas loob. Hindi talaga, hinawakan ni Liam ang namamaganyang mukha, hindi na nang ahas na magsalita pa. Kayong lahat, bilis at lumayo kayo, pinapalala nyo lang ang mga bagay, mga bastardo. Nagkatinginan ng mga tauhan, at hindi nang ahas na humakbang pa. Tumingin si Harvey kay Tyson, sinesenyasan siya bago hilahin si Liam sa VIP room, thud. Mabilis na lumipad papunta sa pader ang mga lalaking nakabantay sa VIP room sa matulin na sipa ni Harvey. Brutal siyang bumagsak, hindi na siya muling bumangon, thud. Tinapakan ni Harvey ang tiyan ni Liam at sinipa siya sa isang sulok. Sumugod siya pagkatapos upang pakawalan sa pagkakatali si Rosalie. Sa isang mahinhin na tinig sinabi niya, ayos na ang lahat ngayon.